Nag-request nga ng tiyemporado ang aking mga estudyante ngayon dahil magmumodule lang kami dito sa bahay at sobrang init talaga sa labas. So medyo mahaba-haba nga ang tulog namin ngayon, 7 AM na ako nagising. Pagkagising ko, nagsalang na kagad ako ng pang-tiyemporado. Ang gamit ko dito ay yung tapol na malagkit na galing pa ng probinsya, tapos nagdagdag lang ako ng jasmine rice para mas malagkit din. Masarap kasi ilugaw yung yung jasmine rice. Though medyo mahal siya pero konti lang naman ang gagamitin. Tapos gagamitin ko rin dito yung tableya na dala ng aking kaibigan. Galing ng probinsya, dumating pala yung nanay niya. At ito ang pasalubong. Purong-puro tong tableya na to at sila daw talaga ang gumawa nito bago sila bumiyahe ng Maynila. At talagang pinagpagura nilang gawin. Kaya salamat sa effort at talagang napasalubungan pa ako. Isa ako sa napili na mabigyan ng pasalubong ninyo. At maraming salamat at naalala ko nga dito yung lola ko. Kasi nung mga bata pa kami, marami kaming tataw at tanim na kakao sa likod bahay. Tapos ito ginagawa lalo na pag malapit na ang Pasko, nagagawa nito ang lola ko. Siyempre kami ng mga apo, naglalaro pa rin kaya panggulo lang talaga habang nagagawa siya. Pero may mga time din naman na tumutulong talaga kami lalo na doon sa pagtatanggal na ng balat. Satisfying kaya yon kapag tinatanggal na yung balat doon sa buto ng kakao bago siya ipapagiling para maging tableya na. Tapos yung bibilugin na siya hanggang sa mag-mold. Nakakamiss lang. At ayan nga, nung matunaw na yung mga tableya na yon, binuhos ko na dito sa nilugaw kong malagkit. Tapos nagdagdag din pala ako dyan ng bahaw kasi meron kami mga leftover rice kagabi. Ngayon sabi ko bago pa masira, idadagdag ko na rin dito. Kaya ayan yung mga parang kanin na medyo maputi-puti pa dahil luto ko na nailagay yan. Tapos nagdagdag na rin ako ng sugar para hindi na maglagay ng asukal. At ako mismo, tansyado ko yung asukal ng kakainin ng aking mga itlogan. Pagkatapos nga namin mag-almusal, ayan, nag-umpisa na agad silang mag-module. Actually, ang iba niyan, dahil kagabi pa sinendyang module na yan, yung iba niya nagawa na namin kagabi dahil nag-movie marathon pa kami. Tapos, ayun, nagmo-module sila habang nanonood kami ng movie. So, iniwan ko na muna sila. Tapos, eto, magluluto naman ako ng aming tanghalian. Napakainit nga ng panahon ngayon pero wala naman tayong magagawa dahil sabaw is life kahit naman ako. At tamang-tama din, yun din ang request nila, gusto doon nila ng sabaw. Kaya ngayon ay magluluto ako ng tinolang manok. Nabili ko pala tong part na to na naka-leg quarter kaya hiniwa-hiwa ko muna ayon sa aking kagustuhan dahil gusto ko talaga medyo maliliit lang para mas malasa. Si Kuya Day nga muna aking videographer for today kasi hindi pa siya makakapag-module gawa ng ginagamit pa yung phone. Nagsishare lang kasi sila sa phone na ginagamit sa pag-module. Ngayon siya ang aking pinag-video dito habang ako ay magluluto muna ng aming hapon at tanghalian pala. At pagkatapos naman namin mananghalian ay nag-usap na kami na siya naman ang mag-module. So, nag-asikaso na nga muna ako ng gagamitin ko sa aking tinola. Wala kaming makuhang tanglad dito sa malapit na mga tindahan. So, kung ano na lang ang laman dito, ito, na aking kusina, ito na lang gagamitin ko dahil hindi na kami pwedeng umalis pa dahil nga walang maiiwan sa aking mamaliit na itlogan at lalo na sa aking bunso. Gawa ng sila Papa B, tapos yung pinsan ko naman ay nasa trabaho talaga. Maaga silang umalis. Buti na lang din may natira pa akong sayote sa ref, kaya ito na ang gagamitin ko. Medyo malaki tong sayote na to pero kung tutuusin kulang pa to. Dahil mahilig talaga sila sa gulay, mahilig sila sa sayote. Mas kumakain pa sila ng gulay kaysa sa manok. Kaya gusto nila may sabaw dahil sabaw at gulay lang naman ang kakainin nila. Kaya kaunti lang din yung manok na nilagay ko. So yung mga manok na yan, mamaya pag dumating yung mga malaki itlogan, sila lang ang kakain talaga niyan. Dahil for sure, ang kakainin lang ito aking mamaliit na itlogan na itong gulay lang. Tapos syempre ang sabaw. Kaya sabaw is life talaga sa bahay na to. Dahil hindi sila makakakain ng marami kapag walang sabaw. Ngayon nga ay mag-umpisa na akong magisa. Bilisan lang tong luto na to dahil may binabantayan ako nagmo-module. Dahil malingat lang ako ng kaunti ay naglalaro na sila. Kaya ngayon magigisa lang muna ako ng luya at sibuyas. Pagkatapos nito ay hintayin lang ng mga moy sa buong bahay. Saka ko naman ilalagay ang aking mga nahiwang mga manok. Maliliit lang ang pagkakahiwa para malasang malasa. Iko-coat ko lang siya ng pinagisahang mantika tapos ay tinitimplahan ko muna yan ng paminta at saka ng patis para malasa na habang sinasangkot siya. At after 5 minutes nga ay ganyan ang kanyang itsura, hindi pa siya masyadong sangkutsado kaya tatakpan ko pa siya ulit. So ko kasi dito sa manok kapag nagtitinola ako kailangan na sangkot siya maigi para hindi malangsa. At kailangan yung tipong lumabas na yung sarili niyang mantika bago ako maglagay ng sabaw. Pero tinitimplahan ko na yun ng paminta at patis para malasa na habang sinasangkot siya. At bago ko ngalagyan niya ng tubig o ng sabaw, inilalagay ko na yung sayote para unti-unti na rin siyang naluluto. Salitang hiram? Borrowed. Maaning almusal. Almusal?
Breakfast! Di mo alam na almusal? Ay, So ayun, niloloko na naman ako nitong aking anak. So ayun nga, ang pinakamahirap sa pagiging teacher mama kasi yung mga estudyante mo napakaraming commercial, loloko-lokohin ka muna bago sila magtuloy-tuloy ng kanilang pagmo-module. At balik nga tayo sa niluluto ko, tinakpan ko muna hanggang sa maluto ng kaunti yung sayote. Tapos ito si Kuya Day nga, ay pinaghimay ko na ng malunggay habang hindi pa nga siya nagmo-module. Tapos binalikan ko yung aking tinola na tinakpan ko at nilagyan ko na rin ng sabaw. Tapos ayan, tatanggalin ko lang yung mga bubo, hindi ko alam kung ano tawag dyan, pero tinatanggal ko talaga yan. Feeling ko kasi yan yung dumi ng karne, kaya tinatanggal ko talaga siya. Dahil pag nagluluto naman ako ng native na manok, pag nagtitinola ako, walang ganito. Basta nakasanayan ko na lang din na tinatanggal to kapag kumulo na pag nagpakulo ako ng karne, manok man o baboy. Tuloy-tuloy nga lang ang pagpapakulo, hinintay ko lang na maluto na yung sayote, tapos saka ko naman siya ngayon lalagyan ng malunggay. Yung malunggay na hinimay namin kanina ni Kuya Day. Naglagay na rin ako dyan ng chicken cubes, pampadagdag ng lasa, tapos hinintay ko na lang na kumulo na naman siya ulit para maluto na ng tuluyan yung malunggay. Kasi pag hindi luto yung malunggay, hindi din nila kinakain. Talagang iniiwan nila sa kanilang plato, kaya niluluto ko na lang talaga. At maya-maya pa nga ay pinatigil ko na sila pag-module dahil kakain na nga kami dahil lunchtime na. Tamang-tama dumating na rin ang aking pinsan at sabay-sabay na kaming kakain. Napakasarap ng sabaw kahit na napakainit ng panahon. Sabaw is life talaga. Nang pinatigil ko na nga silang mag-module ay kanya-kanya na rin sila ng gawa ng kailang magawain kapag kakain na. At hanggang nga sa pagkainan ay pinag-uusapan pa rin nila ang tungkol sa kanilang mga module na yung iba ay hindi ko naman naiintindihan. Ewan ko ba, elementary lang naman to pero bakit yung iba hindi ko na naiintindihan. Pagkatapos nga namin kumain, magpahinga lang ng kaunti at module ulit. At ayan na nga, nagmumurit na nga si Kuya Kulot kasi ang tagal daw matapos ang module niya, ang dami daw ang ginagawa. Tapos itong dalawa naman ay nag-module na rin dahil tapos na yung dalawang kanina. Ngayon ang mga kuya naman ang magmo-module at ayan si Kuya pahiga-higa na nga, inabot na siya ng merienda, hindi pa rin siya tapos dahil napakarami nga nile-lecture nitong grade 4, napakaraming kinokopya sa notebook nila. At bumili na nga lang ako ng tinapay pang merienda nila dahil naglalaba ko habang sila ay nagmo-module. Natapos na nga silang mag-module ay tinuloy namin ang aming pinapanood na Queen's Gambit. At habang pinapanood nga yan ay nakaidlip ako. At pagdating naman ni Papa B ay ginising na ako dahil magwo-walking kami ngayong hapon. Sabay nga dito sa paglalakad namin ay bibili na rin kami ng ulam namin pang hapunan. Bali 2 kilometers ang papunta ng palengke at pabalik naman ay another 2 kilometers. So 4 kilometers ang lalakarin namin ngayon. Bulol ka na, kakalakad mo palang hingal ka na. Bago nga kami umalis ay nakita kami ni Kuya. Kaya ito sasama din daw siya at gusto niya ma-experience na maglakad papunta ng palengke. 5 PM na nga tong mga oras na to pero napakaliwanag pa talaga. Ganun kataas ang araw dito sa Maynila. Samantala yung kapatid ko na tinawagan ko sa probinsya 5 PM madilim na sa kanila. At sus ko po, itong anak ko hanggang ba naman sa paglalakad namin ay pinag-uusapan pa rin namin yung pagmo-module niya. Ay sabi ko wag na natin pag-usapan niya at tayo ay mag-exercise muna. At konting lakad pa nga lang namin dito ay talagang pawis na ako dahil hindi na nga mataas masyado ang araw pero napakalinsangan pa rin. Yun pa man ay hindi naman kami napagod sa paglalakad dahil napakadaldal nga nitong kasama namin. Ang dami niyang kwento habang naglalakad kami. Ngayon sabi ko mag-video ka na lang dyan para malibang ka. Ang dami mo nang sinasabi, yung iba hindi ko na alam. Sa kakadaldal niya nga ay naghahanap ng tubig at nauuhaw na daw siya kaya may nadaanan kaming Nakauna kayo? convenience store dito kaya dumaan muna kami at water Sige. break muna. Water break dahil malapit naman na kami sa palengke. O ayun lang, nakapag water break na kami, maglalakad na kami ulit. Salamat sa panonood, bukas ulit.